Ama namin Diyos. Salamat po. Salamat, Ama. Sumapit na muli ang sandali ng aming pagkakatipon upang ikaw ay muli naming sambahin. Salamat po. Namamalagi sa amin ang pananampalataya. Hinahanap ang ganitong mga pagsamba. Ang pinakamahalagang pananagutan po namin habang kami ay nabubuhay. Salamat po sa kabila ng mga pagsubok. Nananatiling matatag ang pag-asa namin. Ang pagkakilala sa halaga ng paglilingkod sa iyo. Salamat po sa pag-iingat mo araw-araw. Sa maraming kapahamakan ay hindi mo kami ipinahintulot. Hanggang ngayon, narito kami magkakasama humaharap sa iyo. Taglay ang buhay at lakas. Ang kagalakan ng puso ay nag-uumapaw dahil muli ka naming nasumpungan. Ang iyong banal na kapangyarihan muling nagbibigay sa amin ng lakas at kaaliwan. Kakaroon kami muli ng panibagong kasiglahan. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Mabigat ang mga pagsubok, pero lalo naming nadama ang tulong mo sa buhay namin. Maawa ka, Panginoon, paging tapatin mo kami muli sa iyong harapan. Tawarin na kami sa aming mga sala at muli mong basbasa ng iyong mga hinira. Hayaan mo po na maisagawa namin ang pagsamba para sa iyong kapurihan, para sa kalwalhatian ng ating Ama. Ama, muli kami tatanggap ng iyong mga aral. Sariwain sa amin muli mga leksyong inihanay pa ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo upang patuloy na gabayan kami sa aming paglalakbay patungo sa piling mo, sa pananahanan namin sa bayang banal. Tulungan mo po kaming maging mananampalataya. Lagi naming ibuhay ang iyong pang-aaral. Pamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo po bawat isa sa amin manatiling matatag na nangahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Mga mahal na kapatid, lagi po natin ipinagpapasalamat sa Diyos ang napakadakilang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin nang tayo ay tawagin niya sa paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang dakilang biyayang ito ay ang ating matibay na pag-asa sa kaligtasan sa araw ng paghukom at ang pananahanan sa bayang banal magpakailan kayo. Paano po natin lalong mapalalakas at mapatatatag ang pag-asa upang lubos nating pakinabangan ang ating kaalanan? Paano natin matitiyak sa araw ng paghukom ay ligtas tayo?
Sinong Iglesia ni Cristo po ang magkakaroon ng katiyakan na hindi mapapahiya sa harap ng Panginoong Hesus-Kristo sa kanyang pagdating? Manapay siguradong ligtas. Unang Juan 2:28 ang sabi ng Biblia, manatili kayo sa Kanya, sa Diyos, upang sa panahon siya'y mahayag ay magkaroon tayo ng katiyakan at hindi tayo mapahiya sa harapan niya, sa Kanyang pagdating. Paano natin matitiyak na tayo nananatili sa Diyos? Sa unang Juan 2:5, ang sabi ng Biblia, ang sino mang tumutupad sa salita ng Diyos, magiging ganap ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay matitiyak natin na tayo ay nasa Kanya, nasa Diyos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay dapat gawin habang buhay o hanggang kamatayan o hanggang sa araw ng kawakas. Ito po ang katunayan na tayo ay nananatili sa Panginoong Hesus-Kristo at sa ating Panginoong Diyos. Ano pa ang dapat panatilihin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang makapanatili sa Diyos? Ikalawang Juan 1:9, ang sabi ng Biblia, siya na nananatili sa aral ni Cristo, ang Ama at ang Anak ay nasa Kanya. Kaya tatlong mahalagang bagay yun, mga kapatid, dapat nating tandaan para huwag tayong mapahiya sa araw ng paghukom, kundi tayo ay maligtas. Manatili tayo sa Diyos, manatili tayo kay Kristo, at manatili tayo sa aral ni Kristo. Gaano kahalaga yan? Ang Ama at ang Anak ay nasa Kanya. Kasama natin ang Diyos, ang Panginoong Hesus-Kristo sa buhay na ito habang narito tayo naglalakbay at nakikiraan sa daigdig. Pero manatili tayo sa aral ni Kristo. Lahat ng mga aral ng Panginoong Hesus-Kristo at ng Panginoong Diyos ay naituro na po sa atin pamamagitan ng sugo sa mga huling araw. Pagaman ng marami po sa atin ay hindi naman nagis na ng kapatid na Felix Manalo, subalit ang lahat ng mga aral na yaon ay buong giting namang isinalin, pinamahala sa atin ng kapatid na Eranio Manalo. Ano na lamang ang dapat po natin gawin, mga kapatid? Panatilihan natin ang mga aral. Lahat ng mga aral na yun. Ano ibig sabihin? Tuparin at sundin natin lahat. Subalit huwag tayong hihigit sa mga itinuro sa atin. Huwag din tayong magkukulang sa pagsunod. Huwag tayong mamimili ng susundin. Alin po ang hindi natin dapat sundin? Ang mga maling aral na hindi naman itinuro ng sugo. Sapat po ang mga aral na itinuro nila sa atin upang sa ating ikabubuti, hindi lamang sa buhay nito. Higit sa lahat, siya ikaliligtas natin sa araw ng paghukom. Paano natin dapat pahalagahan ang mga aral na itinuro sa atin sa gitna ng mga pagsubok at mga suliranin sa Kawikaan? 4:13, pinabibigay, hawakan mong mahigpit ang puro. Gaano kahigpit? Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Di lang buhay na taglay natin. Siya'y iyong buhay. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, na sa panghahawak ng mahigpit sa turo o sa aral ng Diyos, daroon ang ikapagtataon ng buhay na walang hanggan. Anong buting dulot ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, tingin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. Sa buhay na ito, ano kabutihan? Ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Ano pa? Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang.
At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Sa madaling salita, matatag ang isang lingkod ng Diyos na mas higpit na nangahawak sa mga araw. Sumusunod, magiging mabuti ang lahat sa buhay natin sa mundo kapag ganito natin pinahalagahan ang mga aral. Ano po ang higit sa lahat ang tiyak na matatamo natin kapag matyaga tayong nanatili sa pagsunod sa mga aral ng Diyos? Unang Korinto 15:1 hanggang 2, sabi ng Biblia, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya ano man ang mangyari, huwag nating ipagpapalit ang pagsunod sa mga aral ng Diyos sa anumang bagay sa mundo ito. At huwag din po natin itong isusuko sa anumang mabigat na sitwasyon ng buhay. Huwag nating pababayaan ang mga pagsamba. Huwag din po tayong padadaya sa mga maling aral na hindi naman itinuro ng suko. Dito po nakasalig ang ating kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ano po ang dapat gawin ng lahat ng mga kapatid upang hindi masino? Hindi mabitag ng mga bagay sa mundong ito at hindi mapahama. Apokalipsis 3:10 hanggang 8, sabi ng Biblia, ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Maraming nais umagaw ng ating gantimpalang nakalaan sa atin. Ang diablo ay kumikilos. Marami siyang kasangkapan. Kaya ang sabi, ingatan mo kung ano yung nasa iyo. Pinakamahalaga yan. Maraming bagay na mahalaga sa buhay na ito sa paningin ng tao. Pero para sa mga tao ng Diyos, merong pinakamahalaga para sa atin. Yung ating kahalalan, yung ating pag-asa, yung gantimpala na nakalaan sa atin. Ingatan mo, huwag mong ipaaagaw. Paano natin ito magagawa? Anong isang mahalagang sangkap ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at ng Panginoong Kristo? Ang pagtitiis. Hindi maaari hindi tayo magtitiis. Huwag nating sumunod sa lahat ng mga aral ng Diyos. Titiisin nating supilin ang ating sariling kagustuhan. Kahit pa ito ay nakapagpapaligaya sa atin, kung labang naman ito sa kalooban ng Diyos. Di ba? Titiisin po natin ang paghihirap ng kalooban, ng isipan, ng katawan, laman. Dahil sa mga pagsubok, titiisin natin lahat para patuloy tayong makapanatili sa pagsunod. Kasi kung di mo titiisin, yung mga kapigatian na dulot ng mga pagsubok, isusuko ka na lang, titigil ka na lang. Diba? So para makapanatili ka sa pagsunod, magtitiis ka. Napakarami nating tinitiis, lalo na po sa mga panahon ito, na malapit na ang araw ng paghuhukom. Ano pangako ng Diyos at Panginoong Jesucristo? Kung nananatili tayong nagtitiis upang makasunod, ang sabi ng Biblia, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok. Isipin niyo mga iingatan tayo ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, sa panahon ng pagsubok. Diba napakahalaga, lalo sa panahon natin ito na napakabigat ng pagsubok na ating binabaka. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakita niya tayong nagtitiis. Mga kapatid, marami na tayong tinitiis. Pero hindi pa tapos. Patuloy tayong magtitiis hanggang matupad ang pangako ng Diyos sa takdang araw. Sa araw na itinakda ng Diyos. Tandaan natin, hindi tayo pababayaan. Diyos ang mag-iingat sa para kaya paano tayo mapapaham, paano tayo mabibigo. Diba?
gaano pagsisikap ang inaasahan ng Diyos na dapat natin gawin upang maingatan ang kaligtasan at hindi maagaw ang ating gantimpala. Sa Tadeo 1:3, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kailangan isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob. Pananampalatayang nasa atin, biyaya ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat tunay na pananampalatayang bunga ng pagsunod sa mga tunay, dalisay na mga aral na itinuro ng tunay na sugo ng Diyos. Kaya tunay na pananampalataya. Di yan taglay ng maraming tao sa mundo ito. Meron silang pananampalataya, pero hindi tunay na pananampalataya sapagkat hindi naman sugo ng Diyos ang nangaral sa kanila. Pero sa atin, tunay na pananampalataya. Kaya napakahalaga na ipakipaglaban natin. Yun ang panawagan sa atin. Ipaglaban ang pananampalataya. Mga kapatid, nung tayo manindigan sa katuwiran, nang nakita natin ang maraming kasamaan at katiwalian sa loob ng bayan ng Diyos. Hindi ba yun ay pakikipagbaka? Ipinakipagbaka na natin ang pananampalatayang ibiniyaya sa atin. Nating bibitiwan. Tayong susuko. Huwag tayong maiinip. Huwag po tayong uuro. Lumalaban ba yung hindi marunong magtiis? Konting problema, agad na sumusuko. Hindi lumalaban yun. Nakikipagbaka po ba yung dahil lamang sa bagay na sa tingin niya ay mahalaga, pinabayaan niya ang pagsamba? Sino ang Iglesia ni Cristo na ipinaglalaban ang pananampalatayang ipinagkaloob sa Kanya? Masayang nagtitiis kahit gaano karami pa ang pagsubok at kahit gaano kabibigat kanyang nararanasan, lalo na ang mga pag-uusig at pagkakataon. Mabayaan ba tayo ng Diyos kapag nagtitiis tayo ng mga pagdurusa alang-alang sa pananampalataya? Unang Pedro 5:10. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Paliwanag ang sagot ng Biblia. Pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos ang siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya sabi nga sa ating kanina, paano tayo magbibigay? Paano tayo mapapaliwala at mapapahama? Ligtas tayo tiyak. Kasi ang Diyos ang magpapatibay sa atin at magpapalakas. Hindi tayo pababayan. Iingatan tayo ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Kaya hindi tayo mapagtatagumpayan ng mga kaaway ng ating pananampalataya. Hindi tayo mapanghihina ng mga pagsubok. Kaya ang Diyos ang gawin nating kanlungan, mga kapatid. Kapag binabanggit tayo ng mga pagsubok, magtiwala tayong lubos na hindi niya tayo pababayaan. Kahit sa panahon ng kahirapan, ano naghihintay sa mga lingkod ng Diyos na nangangandong at nagtitiwala sa Kanya. Awit 34:10, sabi ng Biblia, kahit mga leyon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Sipin nyo yung mga leyon. Hari ng kagubatan. Hindi magkukulang ng pagkain. Lahat ng gusto niyang kakainin. Diba? Pero magutom man ang leyon. Sabi ng Biblia, hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Dahil mawawala ng bagas. Hindi namin alam, mga kapatid, kung saan kayo naroon. Anong kalagayan ng inyong buhay. Kakaiba man ang ating sitwasyon. Pero iisa po ang tiyak.
nararanasan natin ang mabigat na pagsubok, ang mahigpit na pag-uusig sa atin ay nagpapatuloy. Tayong bibigyan. Saan man tayo naroroon, huwag tayong magkukulang ng pagtitiwala. Natili tayo sa pagsunod sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Manatili tayo sa pagtupad ng lahat ng mga kautusan ng Diyos. Tayo pababayan. Yung pangako ng Diyos sa mga matuwid kapag sila'y tumawag o nanalangin sa Kanya. Awit 34:14 hanggang 15. Ang sabi ng Biblia, iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karayunan. Mga kapatid, nasa inyo na ang pagkakataon upang lumapit at manalangin sa Diyos. Narito siya, kanina pa, at naghihintay sa ating mga pagtawag. Lumulog na tayo. Itaguhin natin sa Kanya ang ating mga pagtubos, ang ating mga kaapian at mga kalumpayan. Pag makaawa natin, ito pa rin niya Kanyang pangako sa atin. Sa pagsambang ito'y ibuhos niya muli sa masaganang biyayang espiritual na kailangan ng ating mga mahal. Kayo mga kapatid, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa ganito natin naming mga pagsamba. Lagi mong binubusog ang aming mga kaluluwa. Mga salita mo, patuloy na sinasariwa sa amin. Nagbibigay sa amin ng liwanag at pag-asa na sa aming abang kalagayan, muli kaming sumisigla, papanibagong lakas. Ang kapangyarihan mo, Ama, na nadarama namin sa ganitong pagsamba, sapat para magpatuloy kami sa paglalakbay at pakikipagpaka na iniingatan ng pananampalatayang kalooban. Salamat po sa lahat ng biyayang espiritual. Patuloy mo binabasbas sa amin, lalo na sa ganitong pagsamba. Bago kami mag-iwahiwalay, maawa ka, Ama, naghahabilin kami siya. Huwag mo kaming pamabayaan. Mga anak mo, narito sa pagsamba at kanina pa'y tumatawag sa iyo, dumadaing. Ang iba'y lumuluha, nagmamakaawa. Digdi ng aming mga pananal. Masampalataya kami, nakikinig ka, Ama. Halika pa sa iyong mga anak, lumusin mo aming kakalakan. Patuloy basbasahan ng iyong mga anak, bawat pamilya, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Patuloy ka namin makasama sa aming buhay, araw-araw, habang hinihintay namin ang aming kaligtasan. Habang hinihintay namin ang araw na muli mong itutuwid ang lahat ng bagay sa iglesia. Tulungan mo kami, huwag kaming maabala, huwag kaming mainip, huwag kaming malilima. At saka, masayang nagtitiis kami. Tulungan kami na laging matuon ang aming paningin sa kalwalhatiang ipinangako mo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Kung mga may sakit, pagalingin po. Lagi mong ibigay ang buhay at lakas. Mga suliranin sa tahanan, bigyan mo ng lunas. Patuloy mo kami alalayan sa paglalakbay. Ingatan kami araw-araw.
manatili kami sa daan ng kaligtasan. Ama, lubos ang aming pananalig, narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mo binaspasan kaming magkakapatid. Pinagpala ang mga kapatid namin. Patuloy na ginigipit, inuusig. Ang mga nagtitiis hanggang ngayon sa bilangguan. At sa lahat ng pamilyang iniwan ng kapatid na Iranyo Manalo, maawa ka po, patuloy mo ingatan sila araw-araw. Tuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Sa lahat, kami pong lahat ay manatiling matatag na umaasa sa katuparan ng iyong mga nananalig kami lubos Ama, pinakinggan mo ng aming mga panalangin kasama ang mga pansariling panalangin ng iyong mga anak. Pinagpala mo kami lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.